Mabuhay! Sa pagsusuri natin ngayon, maghuhukay tayo ng isang napakalaking imperyo ng kalakalan bago pa man ang panahon ng kolonyalismo dito sa Timog Silangang Asya. At alam ba ninyo kung saan ang sentro nito? Dito mismo sa Pilipinas. Hindi ito yung tipikal na kwento na madalas nating naririnig na kesyo na diskobre lang tayo ng mga banyaga, walang ganon. Ito ay isang totoong kwento ng kapangyarihan at isang matagumpay na sibilisasyon na matagal nang namamayagpag bago pa man dumating ang mga mananakop mula sa kanluran. Okay, himayin natin ito. Isipin nyo, isang nawawalang kaharian na laging laman ng mga sinaunang teksto ng mga Tsino, isang lugar na may napakalaking yaman at reputasyon na literal na walang katulad. At hindi lang to simpleng kwentong bayan ha, nakatala talaga ito sa mga opisyal na dokumento ng isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa buong mundo noong panahong yon, ang Song Dynasty. Paulit-ulit nilang binabanggit ang bansang ito, hindi lang dahil sa nakasisilaw na ginto, kundi dahil sa isang pambihirang antas ng katapatan ng mga taong nakatira rito. Unang bahagi, ang misteryo ng Maay. Nakakapanabik isipin kung paanong babaguhin ng nakalimutang kahariang ito ang lahat ng alam natin tungkol sa kasaysayan ng bansa natin. Matagal na kasi tayong pinaniwala na ang kwento natin ay nagsimula noong nadiskubre tayo. Pero ang Mai, ito ang buhay na patunay na isang napakalaking pagkakamali ang paniniwalang yan. Ang Mai ay nakasentro sa isla ng Mindoro at sa mga karatig isla nito. Ibig sabihin, bago pa man makatuntong ang mga Kastila sa ating mga dalampasigan, ang ating mga ninuno ay abalang-abala na sa pagpapatakbo ng isang dambuhala at sopistikadong sentro ng ekonomiya. Sila ay mga batikang mga ngalakal na diretsahang nakikipagpalitan ng yaman sa mga naglalakihang sibilisasyon ng Asya. Ikalawang bahagi, ang sistema niyang katapatan. Naisipan ninyo kung bakit mas gustong-gusto ng mga Tsino na makipagnegosyo sa atin kesa sa danda ang iba pang pwede nilang daungan. At dito natin makikita kung gaano katindi ang sistema nila. Tingnan nyo itong prosesong to. Kapag dumadaong ang mga barko ng Tsina, iniiwan lang nila ang mga produkto sa dalampasigan. As in, iniiwan lang. Walang gwardya, walang resibo, walang CCTV. Subukan mong mag-iwan ng parcel sa labas ng bahay ngayon. Baka mawala agad, di ba? Pero noong panahon ng Mai, kinukuha ng mga ninuno natin ang mga ito, inilayag sa iba't ibang isla para ibenta at babalik makalipas ang ilang buwan para magbayad ng buo sa mga Tsino. At ang pinakamatindi rito, walang kulang kahit isang sentimo. Dahil sa gawain yan, ang salitang Maay ay lumampas sa pagiging pangalan lamang ng isang lupain. Naging kasing kahulugan na ito ng purong integridad at karangalan sa sinaunang pandaigdigang ekonomiya. Tiwala at prinsipyo ang literal na pundasyon ng kanilang ekonomiya. Ito yung mismong dahilan kung bakit sobrang inirespeto at kinikilala sila ng pinakamalaking imperyo sa mundo. Napakagandang isipin na ang mga ninuno natin nakilala at hinangaan hindi dahil sa dahas o pananakop, kundi dahil sa hindi matatawarang katapatan. Astig, di ba? Ikatlong bahagi, ang lupa ng ginto. Siyempre, ang kalakalang laging may dalawang panig. Ngayon, ang pinaka-interesting dito ay kung ano ba talaga yung pisikal na kayamanan na ipinapalit ng ating mga ninuno sa mga Tsino. Kung titignan natin itong direktang paghahamping, ang mga Tsino nagdadala ng mga nakakabighaning porselana at mamahaling seda, mga simbolo ng karangyaan ng imperyo nila. Pero teka lang, huwag maliitin ang pantapat natin. Nagbibigay tayo ng mga perlas, pagkit o beeswax, nganga at syempre ang pinakapinagkakaguluhan sa lahat, ang ginto. Tayo ang may kontrol sa napakahalagang likas na yaman ito na literal na pinag-aagawan noong panahong yon. Gusto kong pagnilayan ninyo ng maigi itong nakasulat dito. Matagal na tayong may maling akala, isang kaisipang itinanim sa atin bunga ng kolonyalismo, na ang mga ninuno natin ay mga simpleng mangingisda lamang na walang alam sa mundo at naghihintay lang mailigtas ng mga banyaga. Pero ang dokumentadong katotohanan, malayong-malayo rito. Ang ating mga ninuno ay mga kagalang-galang na pandaigdigang mga ngalakal. Sila ay mga totoong global traders na nakikipag-transaction sa pinakamataas na antas ng lipunan at ekonomiya. Bahagi sila ng isang napakalawak na pandaigdigang sistema ng negosyo.
Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay nakasalalay sa mga solidong ebidensya. Hindi lang ito kwentong bayan na gawa-gawa lang ha, nakasandig ito sa katotohanan. May sariling pamamaraan ng mga ninuno natin ng paggawa at pagpapanday ng ginto na hinahangaan ng mga eksperto hanggang ngayon. Meron din tayong sariling sistema ng pagsulat na nagpapatunay ng kakayahang magtala ng mga kontrata para sa negosyo. At higit sa lahat, umiiral ang isang organisadong pamamahala para mapatakbo ng ganito kalaking internasyonal na kalakalan. Isa itong napakalinaw na patunay ng isang ganap at sopistikadong sibilisasyon. Ika-4 na bahagi, pagbabalik ng ating karangalan. Matapos nating makita ang lahat ng ebidensya at katotohanan ito, ayaw kong iwan natin ito bilang isang trivia lang sa lumang kasaysayan. Ang kwento ng kaharian ng Mai ay may tuwirang aplikasyon kung sino tayo bilang mga Pilipino ngayon. Ang ating kasaysayan ay hindi nagsimula at hindi kailanman nagumpisa nung tayo ay sinakop. Nagsimula tayo sa karangalan, sa labis na yaman ng ating kalikasan at kultura at sa likas nating katalinuhan. Yung pagiging matapat at mahusay sa negosyo, hindi natin yan basta natutunan lang sa iba. Nananalaytay na yan sa dugo natin noon pa man. Malaking bahagi yan ng ating pagkakakilanlan. Kaya bilang pagtatapos sa pagsusuri natin ngayon, iniiwan ko sa inyo itong isang malalim na tanong. Paano natin maibabalik ang gintong panahon ng ating integridad sa kasalukuyan? Sa trabaho man nating araw-araw, sa mga negosyo natin, o kahit sa simpleng pagtrato sa kapwa. Naniniwala ba kayong kaya nating ibalik yung pangalan na ang katumbas ay purong tiwala? Katulad ng Mai, oras na siguro para muli nating pagningningin ang tunay nating kasaysayan. Pag-isipan ninyo itong mabuti, ibahagi nyo ang kwentong ito sa iba at gawin nating gabay ang ating dakilang nakaraan para sa isang napakagandang kinabukasan. Hanggang sa muli nating pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.